And to this video, guys, we will be talking about different kinds of friend requests, especially in Facebook. So, pag-uusapan natin ngayon ang iba't ibang klase ng friend request ng ating mga sinasabing friends. Yes, we will be talking about that. So, number one, magsisimula na tayo guys kasi tulog si baby at saka baka magising na naman siya sa kachat-chat ni mami dito. So, number one, sila yung mga tinatawag nating stalker. Yes, stalker. Sila yung mga tao na kunwari nakikipag-friend request sa atin pero silent mode sila. Kumbaga, hindi sila nagko-comment, hindi nagla-like, tsaka parang tahimik lang sila. Sila yung mga stalker pero kung tutuusin, alam na alam nila ang bawat post natin kasi nag-stalk nga sila doon. So sila yung mga tao na kahit ano, camera, wag kang magalit agad, kakasimula ko lang. Oops. Okay. So, sila yung mga tao na nagsustalk lang sa lahat ng mga post mo. Sila yung nagtumitingin lang, pero never silang nagla-like, nagko-comment, nag-heart. Yan lang, parang lang mga invisible sila, kumbaga. Number 2. Sila yung tinatawag na mangingisda. Uy, may mangingisda sa Facebook. Yes, mga kapatid. So, ingat-ingat kayo. Lalo na kayo pag may mga asawa, mga foreigners, mga foreigners. Ingat-ingat kasi kayo. Kasi may mga ibang tao dyan, kahit hindi nyo kakilala, sila yung nangingisda. So, nangingisda, ibig sabihin po, sila yung mga taong nagbabaka sakali, baka yung asawa nyo, kaya nilang pangisdain, kaya lang bingwitin. So, ingat-ingat kasi sila yung mga, usual dito is yung mga tao na mga frustrated sa pag-ibig. So, walang magawa, ang ginagawa nila, nagsisend sila ng mga friend request sa hindi nila kakilala, pagtingin doon sa Facebook profile, uy, Amerikano! Yan, subukan natin to, baka mabingwit natin at pangisdain natin to sila. So, ingat-ingat sa pag-accept guys, kasi minsan hindi nyo alam, asawa nyo pala ang target niya. Akala mo, uy, sikat na sikat ako kasi may nag-friend request sa akin, ang dami-dami, no? Pero hindi mo alam, yung isda pala, sila pala yung mga mangingisda. Ang binibingwit o tinatarget ay yung asawa mo na. So, ingat-ingat dyan! Ay, nako, kahit malamig, para akong ano ba, parang hit up yung katawan ko, parang, oh my God, ang init-init, my goodness. So, number 3, na uri ng klase ng mga friend requester sa Facebook. Number 3, sila yung mga negosyante. Yes, guys, mga negosyante. Alam nyo ba kung bakit tinataguran sila negosyante? Kasi kahit hindi natin sila kilala, guys, nagre-request sila. At pagtingin natin sa Facebook nila, oh my God, housing loan, mga ganyan-ganyan yung mga nagbibenta ng mga bahay, mga ano-ano pang mga binibenta nyo. Wala naman akong masamang intensyon sa mga nagbibenta. Pero guys, pili-pili naman kayo sa pag-send ng friend request, lalo na pag alam nyo na yung taong sinisindan nyo hindi mahilig sa negosyo. Huwag kayong mag-send kasi nakakaumay naman. Uy, pagtingin ko doon, oh my God, binibintanyahan nyo ako ng bahay, hindi ko yan afford. So huwag kayong magbibenta sa akin ng ganyan. At saka yung iba, wala naman ako masama na intention sa mga negosyante ha, kasi normal naman talaga na we have to, spread our business para naman magkakaroon tayo ng pera. Pero yung iba naman, sobra naman maka-request, hindi nga tayo kilala. Nire-request mo ako ng mga bahay, mga lupa, mga ano-ano pa dyan, mga request mo dyan. Huy, hindi ako maka-afford niyan. Kaya wag kang mag-request sa Facebook ko kasi nagugulo lang yan sa newsfeed ko. Hindi ko yan kayang i-accept. Naku guys, nakakaumay talaga, no? Pag makikita mo yung mga negosyante, okay lang naman yung mga negosyante. Wala akong pakialam dyan kung magnegosyo kayo ng kung ano-ano. Pero please naman po, maawa kayo sa Facebook. Huwag kayong palaging mag-request dyan. Kung gusto nyo mag-request, yung mga real Facebook nyo, yung mga real account nyo ang gamitin nyo. Hindi yung puros mga sa mga business nyo, mga negosyo nyo. Kasi sa totoo lang, nakaka-umay. Ganyan yung face ko pag makakita ako ng mga Facebook request ng mga negosyante na halimbawa mga real estate. Hoy, hindi ko yan ma-afford. Huwag ka nang mag-aksaya ng panahon mag-request sa akin dyan kasi wala akong pambayad. Ay, nako. Kasi guys, ang dami-dami kong mga mga request sa Facebook, mga problema.
dami ko talagang mga, hindi naman sana pa feeling celebrity tayo dito, pero dami ko ngayon mga friend request na hindi ko sila kilala. Ito, number 4 na tayo. Number 4 na. Ito yung feeling artista. Yes. Sila yung mga taong nagre-request sa'yo kasi gusto nila marami silang mga friendship. Yes. Gusto nila guys, pagtingin nila sa Facebook account nila, oy, ang dami-daming friends, 5,000, 10,000 followers. So ganyan, nagre-request sila sa mga Facebook kahit hindi natin sila kilala. So mag-ingat-ingat kayo dyan guys kasi may mga may mga ibang tao na hindi nag-iisip, nagre-request, akala nila artista na sila pag maraming friends. So yan, mga FB requester din yan sila. So kung gusto nyo parang magiging celebrity kayo, yan, mag-accept kayo yan. Pero for me, I don't bother accepting that kasi yung Facebook ko para sa family, hindi para pang celebrity. Kung gusto ko yung mga Facebook na yung mga sa hindi ko kilala, sige doon kayo sa page kasi doon tayo mag-uusap. Yung Facebook is for my family, for my very very close friends whom I trusted so much because sa Facebook natin pinopost natin yung mga personal life natin, kumbaga, hindi yung pagiging artista natin, yun. So sila yung mga taong ganyan guys. May mga taong nag-ask talaga ng mga friend request kasi inisip nila pag marami silang followers, artista sila, at saka pag magbungga-bunga bill sila sa mga Facebook nila, marami makikita or may paghambog-hambog sa Facebook nila. Pero we cannot judge them kasi sometimes naman na misinterpret natin na kahit na mga simpleng post, akala natin nagpasikat sila pero yun ay wala silang ibig sabihin nun. So yun, nasa sa inyo na yan kung i-accept nyo sila or hindi. Kasi sila yung mga taong feeling artista. At kung makikita nyo sa mga post nila pala, yung mga feeling artista, nako, kahit hindi memory ng Facebook, inuulit-ulit yan pag-post. Pagtingin nyo dyan, uy, nako, ano to? 2016, 2013, uy, nakapost na naman. Sila yung mga feeling artista. So, nasa inyo na yan. Kung hindi kayo nauumay na tumingin sa mga ganyan, hindi ko naman sinasabihan na bawal mag-post ng memory sa Facebook. Pero may iba talaga na halos every week, yung mga 2014, 2080s, wala ba 2080s? 1999, 1919 forgotten. Yun, inuulit-ulit nila ng post kasi feeling nila maganda sila doon sa post. Kaya kahit hindi memory ng Facebook, post ng post. Nasa inyo naman yan kasi kayo naman may-ari ng Facebook. So, napagchikahan lang natin kumbaga. Gets niya? Hindi talaga marunong magawa ng kilay. Uy, wala talagang talent sa kilay. So, bawiin na lang natin sa lipstick. Bawi na lang tayo sa lipstick. So, I think we are now on number 5, the last portion of my talking show today. Ay, nakakaumay kasi. Ito yung number 5. Sila yung mga reporter, friend requester yan, mga reporter. Mag-ingat-ingat kayo dito sa mga reporter kasi sila yung magdadala ng mga chismis. Guys, ano naman ha? Kasi tayo talagang mga Pinoy, mahilig tayo mag-chu-chu doon, tuba-chu-chu here. Pero wag naman ganyan guys, kasi kung kayo ay nagre-request lang sa Facebook, dahil mag-report kayo, mag-screenshot kayo ng mga ano-ano dyan, na nakapagdadala ng kaguluhan, guys, wag sa Facebook ko ha, doon ka na sa iba, kasi hindi talaga kita i-accept dito sa Facebook ko, kasi may mga ibang tao talaga na sila yung mga feeling reporter. Ganyan, sabi yan, uy, nagpatama siya ng quotes doon, baka para sa'yo yan. O yan, screenshot agad, chuk. Hala ka, uy, nag-screenshot ka naman, feeling mo ikaw pinatatamaan ko. Ay, baka nag-guilty ka lang. So yan, sila yung mga tao na mahilig mag-report. Halimbawa, nagpo-post ka doon ng mga alahas kasi sadyang mayaman ka talaga, sadyang yayamanin ang aura bells ni Inday. Hala, nagpo-post siya doon, chuk. Send agad sa friend. Huy, alam mo, si ano, nag-ano siya doon, nagpo-post siya ng mga alahas, feeling yayamanin niya. Guys, walang masama ha, walang masama magpo-post sa Facebook, lalo na pag pinaghirapan mo, at saka hindi naman paulit-ulit, na halatang-halata na sadya ka lang talagang hambugera, yun. Kasi may mga tao talaga na sadyang hambugera. Pinupost ng post kahit konting bagay, pinupost, ganyan-ganyan, drive sa sakyan, kunuhay. Subsensya na sa pagkabisaya, lumalabas na naman natin pagkabisaya. At biruin mo yung sakyan na pinupost, para nasa junk shop, nasa $600 na lang siguro, or 1,000 na lang yung value niya. Ayan, drive, post. Alam mo naman, nasa America tayo.
Normal lang magkasasakyan tayo. Alangan naman magkariton tayo dito, guys. Ang lamig-lamig kaya, no? Pag walang sasakyan dito sa Jamaica. So, yan. Pero may iba talaga na reporter. Screenshot, sabihin, ay, si Jessie Couch, nagda-drive siya doon sa sasakyan niya. Ay, alangan naman mag-ano ako dito, maglalakad. Ang lamig ng lugar ko, guys. Yan. So, yan. Mga iba't ibang friend requester sila. So, mag-ingat-ingat kayo. Kasi nasa ano naman yun eh. Oy, huwag kang magalit camera. Okay. So, nasa inyo na yan, guys. So, gaya ng sinasabi ko, may mga klase tayo ng mga friend requester at nasa sa inyo na kung i-accept nyo sila o hindi. Kasi yung iba, nagbibigay gulo. Yung iba, panggulo lang yan. Panggulo, chismosa masyado. Normal lang mag-chismis-chismis tayo kasi minsan walang magawa sa buhay. Pero, guys, isipin nyo naman, magtrabaho na lang kayo. Huwag kayo maging chismosa reporter. Mag-screenshot doon, i-PM doon. Sus, nagbibigay ng gulo. So, yan po ang ating chikahan ngayon kasi big problem talaga yan sa mga Pinay. Kasi maraming mga inggitira, maraming ganyan-ganyan. At ingat-ingatin kayo kasi yung Facebook nyo, isipin nyo yung Facebook nyo, yan ang personal na diary nyo. So, nasa sa inyo na yan kung tatanggapin nyo yung mga friend request na mga walang kwenta, yung mga ganyan mga sinasabi ko, hindi ko na i-repeat kasi ulit-ulit na tayo dito. At saka, kailangan ko nang hinahinaan ko ng boses ko kasi yung anak ko, guys, gigising na naman. Uy, ang pula-pula ng lips ko. Ganyan. So, anuhan ko na, i-end ko na talaga tong vlog ko kasi, kasi feel ko na ang aking lipstick na masyadong pula. Masyadong pula. So, I hope you like this video. If you can relate this video, guys, please give me thumbs up. Share. Baka may kakilala kayong sadyang ganyan. So, bye for now. And thank you so much for listening on my talk, guys. See you next time.